tayo, natapos na. So, kailan mo balak gawin yung vacation? This end of June po, uwi po ako sa Canada for a quick break. Kasi tagal ko na rin hindi nakauwi sa amin po. Kasi last year, nung parang nakauwi ba ako last year? Hindi ko pa sure. Parang last year po I went home but just for one day. Kasi nasa tour kami noon. So hindi pa dumaan yung tour sa Calgary where I'm from. So I made it a point to just go there for a day. Yeah. So this time, 2 weeks naman. Dahil hindi ka na-mention mo yung process mo guys. Kasi ngayon medyo nag-uusap si Bryce with guys sa social media. Nagkakaroon ba ng mga level na nagkakaroon ng open kayo isang group ng Showtime hosts? Hindi ka rin. Opo, of course, may group chat din naman kaming mga Showtime hosts and we're always very supportive of one another, especially ngayon kay Ate Vice. Kasi masasabi ko talaga she doesn't deserve, you know, all the hate she's getting. And I randomly text her, you know, I text her that we're always here for you and we love you. Kasi napaka-genuine na tao ni Ate Vice. So masasabi talaga namin na she doesn't deserve the hate that she's getting right now. Yeah. Anong unang gagawin pag may vacation? Kung talito wala kang usapin, wala kang showbiz, Opo, hindi naman completely mawawala. Pero just to catch up with my family kasi hindi ko rin sila nakakabonding kahit pag nandito sila. Lagi po akong nasa work so hindi ko rin sila nakakasama sa bahay pag bumibisita sila sa akin. So this time excited na ulit akong mag-camping sa Canada. Mga ganun. Kasi the last time I did that was parang pandemic pa po. So, yun lang. Darren, yung image mo medyo mahiyain, pero marami nagulat na marami na rin palang nalisa. So ngayon, partner pala si Darren. So anong na-feel mo na ang daming girls na nalilang sa'yo from showbiz? Opo. And then yung last guest naging controversial pa, diba? yung guest Siyempre po, naman yun parte ng buhay. Well, parte ng buhay. Pagdadaanan naman natin yan from puppy love to moving on to more mature relationships. And I'm just happy that I'm friends with all of them naman na nababanggit ko. And it's all about maturity at the end of the day, how you're going to handle, you know, the relationship you have with those people and stuff like that. And it always takes time. Hindi naman kailangan right away maging okay kayo. So, I appreciate all of them. Kasi lahat naman sila, we're all friends naman din po. Pero maraming nalungkot, Darren, kasi yung mga fans mo sa When I Met You in Tokyo, kasi ay nag-expect na aakyat sa next level. And then yung diba, para nauwi sa friend zone ba? Hindi naman friend zone. Basta sa amin na ni Cassandra. Pero, Kasanay, we're still okay naman po. Hindi naman totoo yung mga lumalabas na mga issues tungkol sa amin, na may mga grudges between me or Cassie and her family. Okay po kaming lahat kaya sa amin, basta alam namin yung totoo, we're all fine, we're all okay. What change? Bakit dati diba close kayo po? She's still very close. Bakit parang I feel like it's also yung mga ginagawa po namin sa buhay, magkakaiba rin ng mga tinatahak ngayon sa career namin. And even my other friends na nasa ABS, nakikita ko na lang sila pag ASAP cycles, mga ganun. Yung schedules po talaga minsan nagkikita na lang kami, even my bestest friends sa work na lang or kapag mga ABS-CBN events, yun. So are you saying also na hindi ka muna ready for a relationship kasi sobrang busy ng schedule? Opo, parang hindi ko naman din hinahanap ngayon. Parang hindi lang naman siya priority. Kasi baka sabihin na naman ng mga bashers, user-friendly ako. So, ewan ko sa kanila. Oo, Hindi mo nagawa privately no? Kasi parang lalabas at lalabas. Opo, syempre, parte na yun ng pinasok natin sa showbiz. And I get it naman. So, ibig sabihin, Darren, continuous ka pa rin na nag-visit ka sa bahay nila kasi diba, you have a good relationship with them. Oh, but actually, I mean, si Maggie tsaka si Cass, before the concert, lagi rin silang nangangamusta, kumusta yung preparations for the concert.
And they congratulated me as well. Yun lang, they weren't available to watch on that night. But I really appreciated it as well. Kasi lahat po sila ever since very supportive din sa aking career. Yun lang hindi na nagkikita masyado. Kahit sa mga endorsement shoots namin na magkakasama, hindi na kami magkasabay. Kasi, opo, magkakaiba na kami ng availabilities. Yeah. If get ka naman ng feedback message from them. Opo, yeah. Very supportive, which I appreciate din. Always. Kayo ni Kylie nagkaroon din ng reconciliation, or parang na-reunite kayo din sa Showtime, di ba? After that, ano ba, yung parang na-reunite kayo, nagkaroon pa ba ng mga communication? Actually, nagka-reconciliation kami during the pandemic. So, in 2021, naging leading lady ko pa siya sa aking music video for Tama Na. And after that, naging friends po ulit kami. Like, we would hang out, mga times na makikita namin yung isa't isa sa mga events, nag-uusap na ulit kami. Tapos sa Showtime, yun nga, nakakatuwa kasi nakakapag-collaborate na yung ABS-CBN artist and GMA artist. So, ayun, nakakasampa na sina Kylie sa Showtime and stuff like that. And yeah, yun lang naman. Kasi parang sa amin, lalo na sa showbiz, hindi mo kailangang makipagkausap, ang tawag doon? Makipag-usap yun pala. You don't have to be texting, communicating every day para masabing close pa rin kayo or okay pa rin kayo. Parang mararamdaman mo naman yun sa tao eh. Yeah, which is something that I've learned to grow also over time. Kasi ang dami na rin schedules ng lahat. Hindi na katulad ng dati na parang pag nagaya ka, available lang kayo po. So hanggang doon na lang kayo ni Kylie? Hindi na pwedeng maibalik yung mas ano pa? Okay na kami doon ni Kylie. Opo. Kasi may bago na rin daw siya ng singer ngayon. Ayun, di ko alam eh. Di ko pa siya natatanong pagkatapos na po. Yung mga kasabayan mo sa voice, syempre celebrate si Dela. Do you still talk each other? Hindi rin po masyado. Or Opo. just see each other? Yeah, actually, ngayon lang kami ulit talaga nag-reunion ni Laika. That's when I saw her again for the rehearsals of my concert. Tapos yun, natuwa kami kasi na-realize namin, grabe no, 10 years na tayong nandito ever since The Voice Kids. We've still been singing and stuff like that. Yun lang, hindi na kami nagkakaroon ng projects or events na magkasama, kaya hindi na kami nagkikita rin po. So, I was really happy to see Laika. Tsaka, isa rin siya sa mga umuo agad. Masaya siyang naging parte ng Detail. Darren, as diba you're venturing into music, songwriting, parang yung last na single mo, sabi mo, experiences na diba? Willing ka rin ba na moving forward sa ibang songs, sarili mong experiences, para, you know, in 10 years, look back ka na para reflection din siya ng journey mo. Opo, syempre, actually, ano ba? Yung mga sinusulat ko nga recently, May ano naman. wala namang masyadong relation sa akin, but I hope in the future I can write songs where, yeah, it's a reflection of my journey or my life at the time I wrote the song. Of course, importante rin po yun for, you know, connection as an artist to your audience and also personal life ko. Like you mentioned nga, maganda rin na when I look back on it, ito yung pinagdadaanan ko at the time. Thank you, Darren.